Ayan, kamusta lang po natin si Miss Mary Macariola. Good morning po. Brad. Ayun, morning po. Ayun, isa po si Miss Mary sa ating mga physical therapist po dito. Counting questions lang po, sa mga hindi po familiar sa physical therapy, gaano po ba ka-importante ang physical therapy? Napaka-importante po ng physical therapy, lalo na po kung meron po kayong mga karamdaman na tinatawag natin mga neurological cases or mga may pain. Kasi ang PT, ang role ng PT po kasi is para maibalik sa near normal or sa normal sa ibang cases yung inyong araw-araw na ginagawa. So yun po ang role ng physical therapy. Kaya po importante na pag sinabi po nating therapy, physical therapy, it's a series of treatment. Kaya hindi po yan nakukuha ng isang beses lang or isang crack lang or isang patunog lang. Kailangan po siyang series of management dahil i-work up po natin yung muscles. Kasi what moves the body are the muscles. Kaya nga po physical therapy. What you see physically, yun po ang ite-therapy po natin. Opo, hindi siya nakukuha ng overnight lang, Opo, magaling hindi po. na agad. Tatapusin po natin ating mga sessions. Pero dito po ba sa ating physical therapy area, ano po yung mga common na cases po ng mga pasyenteng pumupunta dito? Opo, ang mga common cases po dito, mga frozen shoulder. Medyo nandun po yung trending ngayon, frozen shoulder. Tapos sa mga nag-age na, kasi towards the year, di ba? Nag-increase na yung edad natin. Opo. So yung mga elderly, nag-increase ng edad, nagkakaroon po ng problema sa mga tuhod. Tapos yung mga OFW na pauwi, yan, makikita nyo po, magko-complain sila ng mga frozen shoulder po nila. Tapos, syempre, kakain tayo. Pagdating po ng January, ang trending na naman, lalabas na naman yung mga na-stroke. Yan. Ganun po. Yun po ang mga cases na madalas din po dito na nahahandle po na. So more of pain management and neurological management po. Kasi yung mga neuro, ibig sabihin yung brain po yung or mga nerves po yung affected. Sa mga po nila, sa mga sessions po ba nila dito, kada pasyente po ba, iba-iba kung ano po yung recommended na kung ilang session po ang Yes pwede po, sa iba-iba po yan. So upon evaluation po natin, titingnan natin kung hanggang ilan. Mostly po or usually 6 to 10 sessions kapag pain management. Pero pag neurological cases, umaabot tayo ng mga 20 to 40 sessions. Ang downside kasi dito once a week lang. So medyo mas tumatagal. So pag tumatagal, ang management natin, pwedeng mag-zero out eh. So within the week, iba naman kasi paglabas sila dito, okay sila. Pero during the week, ano kaya yung ginagawa nila everyday? Yun yung nagmamatter. Kaya po may mga pinapabaon ng mga physical therapist natin na mga home exercise program na dapat natin ginagawa. Or mga iniiwasan na bagay na kailangan nating sundin. Kasi sayang lang ang pagpapapiti mo. Susunod sa advice po ng ating mga physical therapy. Sa sa mga hindi naman po nagpa-follow up sa mga kanila pong sessions, ano po yung mga pwedeng maging problema? Yun nga po. Magzi-zero out po siya, pwede pong bumalik sa dati. Kaya sasakit ulit sa dati. Parang ganon. May sinabihan ka na, okay po, may problema ka sa tuhod, pero ang ginagawa niya, yung mga movements na bawal. Or kumakain siya ng mga bawal. Or nagpapabigat, yung mga ganon po. Yun po yung mga bagay na nagpapa-zero Pwedeng out. maging problema po. Pwedeng bumalik ulit sa zero. Ayun. Sa last na lang po, mga counting reminders na lang po sa mga sa mga pasyente po natin na nagpa-physical therapy o yung mga lumalapit sa mga hindi legit na yung mga patunog-patunog or mga nagpapahilot. Ano po ba yung mga risk na? Mga reminders lang po. Opo. Reminders po mga kapatid. Okay, ang mas maganda po, lalo na po sa mga kasong stroke patient. Kung na-stroke po kayo, agaran po ang physical therapy. Huwag pong papaabutin ng more than 6 months. Dahil po dun po talaga pinaka-importante po yun na ma-rehabilitate po natin ang mga neurological cases such as stroke. Agaran po yan. At kung meron man po kayong ibang nararamdaman bukod po sa stroke, yung pain management, dapat po makalapit po kayo sa physical therapist muna bago po tayo magpahilot. Kung magpapahilot man po tayo or magpapakrack, huwag
Wag po yung magpapabugbog or magpapagalaw po ng leeg, lalo na po yung leeg, yun po yung importante. Kasi maari pong ikamatay natin or ika-injury po natin yun. O kaya maging maingat po tayo no, sa mga nilalapitan po. Or magpapagalaw po ng leeg, lalo na po yung leeg, yun po yung importante. Kasi maari pong ikamatay natin or ika-injury po natin yun. O kaya maging maingat po tayo no, sa mga nilalapitan po natin, lalo na po about sa ating health. Yes Ayun po. Ilan po, maraming salamat po kay Miss Mary Macario lang, isa po sa ating mga physical therapist.